Samantala, tumanggap naman ng mga pabahay ang mga mamamayang naapektuhan ng Bagyong Pablo sa New Bataan, Compostela Valley. Ang buong ulat, alamin naman natin sa aming kasama si Joey Dalumpines ng PIA Davao Region. Formal nang binigay ng SIM Philippines ang isang cement and construction supply firm ang 100 pabahay para sa mga pamilyang nasalanta ng Bagyong Pablo sa New Bataan, Compostela Valley. Ang turnover ay pinangunahan ni Eduardo Sahagon, Chief Executive Officer ng Holcim Philippines, at formal na tinanggap naman ni Governor Arthur Uy ng Compostela Valley patungo kay New Bataan Mayor Lorenzo Balbin at mga beneficiaries. Sinaksihan ang simpleng palatuntunan ni Social Welfare and Development 11 Regional Director Priscilla Razon, 10 ng mga lokal na opisyal ng bayan at probinsya sa nasabing lugar. Mariing nagpasalamat si Nympha Tanduyan, isa sa mga beneficiaries ng pabahay, dahil ang pagkakaroon niya ng tahanan ay pahiwatig ng pagpapanumbalik sa normal ng kanilang buhay. 21 mga kapamilya kasama ang 2 mga anak na babae at lalaki ang nawawala kay Nympha, habang 11 kapamilya naman ang nawawala sa panig ng kanyang mister sa pagsalanta ng pagbaha ng mga putik, naglalakihang bato at debris flow salanta ng Bagyong Pablo alas 6 ng umaga noong December 4, 2012. Mensahe niya sa pagkakaroon ng pangalawang buhay ang magiging matapat at mabuti sa kapwa sa lahat ng pagkakataon. Naabot ako, naapunitan ko sa Purok 4, akong anak sa Purok City ang isa, ang duha ko ka anak, wa na jud mi kakita ambot asa ra. Pinuri naman ni Priscilla Razon, Director ng DSWD 11, ang mga beneficiaries na kabalikat ng Holcim Philippines sa pagpapatayo ng kanilang mga bagong bahay. Aniya, binigyan muna ng pagsasanay ang mga biktima ng bagyo sa pagkakarpentero, masonry at basic electrical works bago sila tumulong sa pagsasagawa ng mga pabahay. Nagresulta niya ito sa magandang pamayanan ng mga dati ay biktima ng kalamidad. I appreciate the efforts put in by the beneficiaries because the survivors themselves took part in the building of their houses. They underwent series of training in masonry, electricals, at iba yung pakiramdam that you have a stake in this house. Masaya naman si Governor Arthur Uy ng Compostela Valley at sinabing ang pagbibigay ng pabahay ay pahiwatig ng pagbabalik normal sa kalagayan ng mga mamamayan. Pinuri niya ang Holcim Philippines sa ginawang pagtulong sa mga biktima ng bagyo. Siniguro ni Uy na nagpapatuloy ang ginagawang pabahay para sa iba pang mga biktima ng bagyo hanggang sa Agosto ng taong kasalukuyan, maliban sa mga programang pangkabuhayan at infrastructure projects na ginagawa ng Compostela Valley Provincial Government sa nasabing lugar. Tinatayang 26,000 mga tahanan ang nasira ng bagyo sa bayan pa lamang ng New Bataan. Masaya rin si Mayor Balbin sa nasabing turnover sa mga pabahay dahil malaking tulong ito sa kanyang mga nasasakupang mamamayan. But actually, the turnover of the Holcim family for this housing, it is coming from Holcim to Governor, then to us, to LGU, the recipient. So but actually, I'm very much thankful with the Holcim family. Kasi nung una pa, during the kasagsagan pa ng bagyo, nandito na sila, nagkandak sila ng trainings for carpentry. Puspusan na rin anya ang pagsasanay ng mga residente sa disaster risk reduction upang maging handa sa anumang kalamidad. Sa kabuuan, umabot sa 4,000 mga kabahayan na ang naitayo ng pamahalaan, Red Cross, Holcim at DSWD sa kanilang lugar para sa mga mamayang nasalanta ng bagyo. Sa kanyang panig, sinabi ni Zita Balugo, Plant Manager ng Holcim Davao, na ang mga pabahay ay papapakita ng matapat na corporate social responsibility ng kanilang kumpanya. Siniguro niyang pulido ang pagkakagawa ng mga pabahay at angkop na tirhan ng mga beneficiaries. Konkreto ang bubong ng nasabing mga pabahay na unang ginamit ng Holcim Philippines sa bagong pamayanan ng mga biktima ng Bagyong Pablo sa New Bataan, Compostela Valley. Ito yung corporate activities of Holcim Philippines to help out, to reach out kung sino yung nangangailangan. Hindi lang sa mga tulong na pagkain or financial, but to make it sustainable. So it's the houses, and this is not only 100 houses.
The structure with which we built it is by way of bigyan mo ng capacity yung mga tao na sabihin nating beneficiaries. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joey Sam Dalumpines ng Philippine Information Agency Davao Region, nag-uulat.